Good, good morning po sa mga nasa on-site and even sa mga nasa live. Good morning. Ayun, sige. Bago tayo magsimula, mag-pray lang tayo. Let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you po sa napakaganda pong umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you po sa pagbibigay po sa amin ng conviction to move, Lord, na gumising, mag-asikaso, Panginoon, kasi inimit ka po namin today. Lord, dalangin ko po na sa amin pong pag-aaral ngayon, tutulungan niyo po kami. Ano po yung dapat po namin maunawaan, mas maunawaan, Lord, at matutunan nang sa ganun, ma-apply po namin ito sa amin pong pamumuhay. Lord, dalangin ko po, magiging bukas lamang po yung aming pong puso, yung aming pong isip, para po sa ituturo niyo po sa amin. And Lord, kinakat ko po yung bawat distraction na ginagawa po ng kaaway. Ano man po iyan, gadget man po iyan, alalahanin man po iyan sa bahay, Lord, aalisin niyo po iyan, pagkat yung araw po na ito ay itinalaga niyo po para po kami ay makapahinga kasama niyo po. Salamat po sa araw po na ito. We honor you, Abba, we honor you, Jesus, we honor you, Holy Spirit, at samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Muli, good morning sa inyo. Ayan, yung nag-start ako dyan sa thank you po, Lord. May storya yan. A lot of story. Pero, usually kasi ang nilalagay kong thank you po, Lord, ay malaki. So, kung mapapansin nyo, medyo maliit siya. No? Tapos, nagkaroon ako ng revelation na nagpapasalamat pa rin ba tayo sa Lord kahit doon lang sa maliit na bagay? Or, nakakapag-thank you po, Lord, ka pa din ba? Kahit na candy lang yung nakakuha mo. So, na-insert ko yun dyan. Tapos sabay-sabi ko, thank you po, Lord, even in the small things na ibinibigay niyo po sa amin. So, ayun lang. So, thank you po, Lord. So nasa last chapter na tayo. Ayan. Magkaroon ka lang ng gising na isip, gising na puso, gising na tenga, kasi may bagong ituturo ang Lord sa atin ngayon. Ano? So, last chapter na tayo ng book na ito. So, chapter 11 na tayo. Praise God. Thank you po, Lord. So, kung makikita nyo dyan, ayan ay door. Door na mag-o-open. Ano? So, Sunday School, chapter 11, nakalagay dyan, the process of entering the kingdom. So, nasa last chapter na tayo, kung saan, mas magiging aware ka about paano nga ba, o ano nga ba yung proseso para maka-enter ka sa kingdom. Ano? Kasi naririnig lang natin yung kingdom. Ano nga ba yung proseso para makarating doon? Magkaroon ka lang ng heart na gusto kong matutunan ito. Ano? Tatanong tayo mamaya. So sabi dyan, the most important part of the kingdom experience is the process of entering the kingdom. So, ang pinaka-importante daw na parte ng kingdom ay ma-experience mo. Ano? Kung ano ba yung process, paano maka-enter doon. So, tayo kasi, alam lang natin yung kingdom. Pero, ano nga ba yung proseso para makapasok doon? Sabi dyan, unless you know how to get into the kingdom of heaven, everything else about the kingdom is meaningless. Sabi dyan, unless you know, unless alam mo nga, ano, kung paano maka-enter doon sa heaven, so, hindi ka na makikinig sa kung ano-ano. Bakit? Kasi alam mo na eh. Ano? So, kaya tayo nag-aaral, kasi hindi natin alam. Ano, hindi natin alam yung process. O, kulang yung information natin na paano nga ba makapasok doon sa kingdom. So, hindi tayo magkakaroon ng pusong walang pakialam. Bakit? Kasi pag ganun, hindi tayo matututo. Hindi natin matututunan paano ba maka-enter doon sa kingdom. Ano po? Next. Sabi dyan, what do you do to enter the kingdom of God, and how does it work? Ano nga ba yung ginagawa? Yung ginagawa, how to enter the kingdom of God, and paano nga ba ito nag-work?
So, meron lang ako i-share sa inyo na onting story lang. Ayan, hindi ko na kasi siya inilagay dito kasi mahahaba yung slide. So, sa Bahamas, ayan, makinig kayo, magkatanong ako mamaya. So, sa Bahamas, sabi doon, yung number one industry in Bahamas is tourism. Sabi doon, every year daw, yung mga tiny land doon ay, sabihin na nating, kumikita sila ng mga 5 million or nagkakaroon sila ng mga tourist na talagang humahakot sila ng salapi. Ibig sabihin yung Bahamas is mayaman na country. Ano? Sabi dyan, sabi dito, this means that the tourist outnumber resident by a factor is almost 17-1. So sinasabi na talagang grabe, successful yung Bahamas. Kasi ang yaman niyang country. Ang yaman niya talaga. So sabi dito, yung Bahamas daw is yung one of the most successful tourism, sabi, na nation doon daw sa entire region na meron sila of Caribbean. Ayan. Sabi dyan, no one country in the region receives the number of tourists that we receive in this small island. So, ano kasi nagkasalita dito? Ayun yung author. Sabi dito, isa daw sila sa pinaka-successful na country doon. Ibig sabihin, kung titignan mo talaga na, kung marinig natin yung word na successful, mayaman di ba? Ibig sabihin, hindi nagkukulang. Palaging meron. Dinarayo. Ganon. Di ba kasi, talagang tourist spot siya. So, sabi rito, why is the Bahamas so successful? Bakit ba sobrang successful ng Bahamas na country? Ano? Ayan. Sabi dyan, to get more to the point, bilisan ko lang. Ayan, para matawag sa sa part. Sabi dyan, to get more to the point, why don't people around the world come to Jesus and to the kingdom of God the way they come to the Bahamas? Sabi dyan, bakit daw yung mga tao sa buong mundo ay hindi pumupunta kay Jesus o doon sa kingdom of God the way kung paano nila binibisita yung Bahamas? Nagkakaroon ba kayo ng thinking? Bakit pag si Jesus na halimbawa yung usapan, hindi sila interesado? Pero bakit pag yung Bahamas, interesado sila? Ano? Nagkakaroon ba kayo ng kaisipan? Ano? Sabi dyan, why aren't there 5 million people coming into the church every day? Sabi dyan, bakit sa atin, yung 5 million, hindi pumupunta sa church? Yung 5 million na yan. Kasi daw, dun sa Bahamas, parang every year, dinarayo sila ng mga 5 milyong mga tao. Imagine, ang dami nun. 100,000 nga lang ang hirap na i-accommodate. Paano pa yung 5 million na tao? Sabi dyan, why are they more excited about coming to the Bahamas than coming to God? So, bakit daw sila mas excited pumunta doon sa lugar na iyon unlike pumunta sa Diyos o makasama ang Diyos o maranasan ang Diyos? Ano? Yun, mabilis lang to. Sabi dyan, why are they willing to spend an average of $200 per night per room, excluding taxes for an average of about $1,500 a week per a couple? Sabi dyan, bakit sila willing maglabas ng pera para doon? Willing silang magbayad ng ganito kalaki. Willing silang magbayad ng napakalaking taxes sa isang linggo lang. Bakit kaya, Good morning po. Bakit kaya? Ayun. Magnetic bless. So sabi dyan, sa next na tanong, why would they give that kind of money to us? What brings them to the Bahamas country? Sabi dyan,
taga Bahamas kasi yung author, sabi, bakit sila nag-i-spend ng ganong kalaking pera sa amin? Ano yung nagbibigay sa kanila ng heart para magpunta doon sa country na yon, sa lugar na yon? Ano? Meron itong mahalagang konekta doon sa process natin, paano tayo makaka-enter sa kingdom. Kaya I pray, nakakasunod tayo doon. Ano po? Mabilis lang po ito. So sabi dyan, the reason for our success, sabi po dyan, yung mga Bahamas, ito po, makinig po kayo dito. Kasi ito na po yung success nila. Bakit ba sila successful? Bakit ba ang yaman nilang country? Ano? Sabi dyan, the reason why, sabi dyan, we have 5 million tourists coming to the Bahamas every year. Ayun na nga yung sinabi ko kanina. Every year daw, meron daw 5 million na tao na dumadalaw sa kanila. Sabi dyan, because we do not advertise or promote the Prime Minister. Tignan niyo yung mindset nila. Madami daw silang turista kasi hindi daw nila ina-advertise o hindi nila pinopromote yung Prime Minister nila. Ibig sabihin yung leader nila hindi nila pinopromote. Halimbawa, ako sa bansa ko, ang presidente ko si President Duterte. 'Di ba? Ganun tayo. Sila, hindi daw sila ganun. Tignan niyo yung mindset nila, kung paano nila ini-encourage yung taong pumunta sa lugar nila. Ang galing nila eh. Kasi nang binabasa ko to, sabi ko, wow, hindi ko naisip yon. Pero pwede pala yon. So sabi dito, kung gusto mo daw yung tao na pumunta sa lugar kung nasan ka, hindi mo daw i-advertise o hindi mo sila hayaang maging aware sa government mo. Bakit? Kasi pag yung tao, nalaman na yung government mo i-corrupt, pupunta ba yan? Di ba hindi? Pag alam niya na hindi maganda yung nasasakupan mo, pupunta ba yan? Di ba hindi? So sabi dyan, you don't brag about how the good Prime Minister is or the President. Sabi dyan, people do not visit the Bahamas because of our Prime Minister. Makikita natin dito na yung mga tao daw na nagbibisit sa lugar nila, hindi sila nagpupunta doon para doon sa President o doon sa Prime Minister. Para saan kaya sila pumupunta? Sa tingin nyo? Meron bang makakapagbigay ng idea? Kung pupunta sila sa lugar na yon, hindi dahil sa Prime Minister, para kanino kaya? Meron ba? Meron bang magtatangka? Kahit any sagot. Sa lugar? Pwede? Maganda yung lugar. Sa view. Yes, sa tao. Pwede po, pwede po. Pero tama po yung mga sagot nyo. Sabi po dyan, sell the country. Yung success nila is hindi nila sinishare sa iba. Yung, pangit tong president namin. Hindi to maganda sa lugar namin. Alam nyo kung anong sinishare nila? Yung view ng lugar nila. That's why dinarayo sila. Kasi meron silang ganitong lugar na talagang grabe yung, mamadaan natin namaya, grabe ang ganda na talagang mai-encourage yung taong pumunta. Kasi pag yung tao, alam na, ay dyan, toxic yung lugar na yan, pupunta ba yun? Di ba hindi? Kahit nga tayo eh. Halimbawa sa school, andun halimbawa, ayaw mo yung president doon, pupunta ka ba? Di ba hindi? Not unless required. Pero sa kanila, dinarayo talaga sila kasi maganda yung lugar nila. Babalik po tayo dito sa kahalagahan nung pag-enter natin sa Kingdom of God. Kasi naririnig lang natin yung Kingdom of God, pero hindi tayo lumalalim doon sa paano ba makakapasok dyan. Paano ko ba mararanasan yan? Ano? Kasi alam lang natin yung Kingdom of God. Bakit ba napakahalaga niyan? So babalik tayo doon sa sinabi ni Jesus kay Matthew. Sabi dyan sa Matthew 6:33, marahil yung iba sa inyo ay favorite yan. Sabi dyan, is that we should seek first the kingdom and the righteousness of God. Babalik tayo doon. Yung word ni Jesus kay Matthew is about seeking first the kingdom of God. Ano? Meron dyan. The kingdom is God's greatest priority. Ibig sabihin pala, ganun kahalaga yung kingdom.
hindi lang siya word sa atin na, okay, kingdom. Kasi we usually heard about king, di ba? King si King Jesus, di ba? Pero about the kingdom, magkakaroon tayo ng malawak na awareness dito. So sabi dyan, ayun, the kingdom is God's greatest priority, and Jesus said that there are some great benefits that will be added free to all. So yung kingdom, 'di ba? Yung sa Matthew 6:33, seek first the kingdom. So una pala talaga yung kingdom na isisik natin. Bakit? Kasi daw all things ay i-add na lang. Kasi inuna na natin yung kingdom. So sabi diyan, who set their minds to seek the kingdom above all other priorities. Ito pala yung dapat nating mas unang sinisik, the kingdom. Ano bang mga priority mo ngayon? Na alam mong taliwas doon sa kingdom ng Lord, wala sa kingdom ng Lord, o hanggang ngayon wala kang alam sa kingdom ng Lord. Kailangan magkaroon na tayo ngayon ng kaalaman doon at magkaroon tayo ng seeking. Paano ba tayo makaka-enter doon? Kasi afterlife, doon tayo eh. Tapos hindi natin alam. Mahirap yun. Hindi mo alam yung daan. Ano po? Sabi, di ba, naligaw kasi hindi alam yung daan. Sabi po dyan sa word ng Lord, Jesus never said, pakinggan po ninyong maigi, Jesus never said, seek me first. So sa word po ng Lord, hindi niya sinabing, unahin niyo ako. Nung si Jesus nagmi-ministry. He said, seek first the kingdom. Kailangan aware ka dyan. Ano po? Kingdom first. Sabi po dyan, ayun po yung kanina sinasabi, yung sinashare ko po sa inyo, na kung yung Bahamas, ang sinashare nila is about yung prime minister nila, ay hindi sila dadayuhin. Bakit? Kasi yung prime minister nila may flaws. Ibig sabihin, meron siyang butas na pwede siyang kitaan ng pagkakamali na ganito. Ay, ganyan yan eh, ganito yan eh. Diba? So hindi, walang pupunta. Pag ang in-advertise nila is yung about prime minister nila, yung government nilang corrupt, walang pupunta. Diba? Wala talagang pupunta doon. Kasi ganun eh. Iisipin ng mga tao magulo. Sabi dyan, they don't want to know about the government or political leadership. Totoo yan. Ang tao, even sa panahon ngayon, kakaunti lang yung aware kung ano yung nangyayari sa political. Yung iba nga walang alam. Kasi hindi sila interesado. Iniisip nila, anong papala ako dyan? Dagdag isipin lang yan. Totoo, di ba? Pag inisip mo yung problema sa PhilHealth, dagdag isipin mo yun. Problema sa government. Pero totoo ang tao ayaw ng dagdag alalahanin. Sabi dyan, they want to know about the country. So yung mga Bahamas daw is, ang gusto nila is yung country. Yung country mismo, hindi yung namamahala sa country. Ano? Gusto nila kasing makita eh. Gusto nilang ma-experience pati kung ano yung nararanasan doon. Sabi dyan, if we want to attract tourists to the Bahamas, we need to tell them and show them things about our country that will whet their appetite and stir up in them the desire to come and visit. So, ganun daw. Pag gusto daw nilang i-attract yung turista nila, ang sinashare nila is yung kagandahan ng lugar nila. Ganun din naman tayo, di ba? Pag tayo, halimbawa, isasama mo yung tao sa isang lugar, tara, maganda dito, sumama ka na. Di ba ganun tayo? Alam nga naman sabihin mo, tara, sumama ka na, tayo dun, magdodroga tayo dun. Sasama ba yun sa'yo? Di ba hindi? Tara, sumama ka na, mag-a-addict tayo, sasama ba yun? Di ba hindi? So, ang sasama mo ano? Sabihin mo, tara, punta tayo sa Lord, mag-church tayo. Ganon, kasi ang makikita yung kagandahan. Ano po? Excuse me po. Hindi naman po siguro mabilis, pero nagta-time check po ako. Ayan. Sabi po dyan sa word, the church keeps talking only about Jesus and not about the kingdom. Totoo po ito, hindi naman po ito masama.
Na-rebuke din po ako dito kasi nung binabasa ko, sabi ko, oo nga. Madalas, ang sinishare natin ay yung ginawa ni Jesus, about kay Jesus, but not about the kingdom. Which is what He told us to talk about. Nalilimutan daw po natin yung purpose o yung word ni Jesus sa atin na, di ba nung nagpipreach siya, nung siya ay nagkatawang tao, ang pinipreach niya ay, seek first the kingdom of God. Nalimutan daw natin iyon. Kasi sa panahon daw ngayon, usually, ang mas inaangat daw natin is si Jesus. Hindi daw po natin na ilalapat na yung kingdom. Dito ka mapupunta after all. Dito mo makakasama ang Lord. Dito may peace. Dito wala ka nang aalalahanin. That's kingdom. Ano po? Sabi dyan, and then wonders, why so few people are interested? Totoo. Pag lumabas ka dyan, sa labas, tapos mag-share ka, sabihin mo, kilala mo ba si Jesus? Iiwasan ka na, hindi interesado. Pag ang tinanong mo dyan, sa tingin mo, anong buhay mo? Pag namatay ka ngayon, anong buhay mo kinabukasan? Saan ka mapupunta? Magkakaroon ng interest. Kasi it's about the kingdom. Pero pag halimbawa na, kilala mo si Jesus? Hindi naman siya mali. Pero palagi kasi tayong gano'n, nakikita natin yung tao hindi interesado, di ba? Nahihirapan tayong i-catch up. Even ako, nagkakaroon ako ng challenge din kasi hindi sila gano'ng interesado. So, balik. Ayan. So, tuloy tayo. Ayan. Sabi dyan, there are 1.2 billion Muslims in the world and they all need Jesus. Yan yun, ang dami po niyan. 1.2 billion daw po ang Muslim sa mundo. At lahat sila ay nangangailangan ng Diyos. But, hindi sila interesado. Ano? Totoo yan. Kailangan nila ng Diyos. Pero hindi sila interesado. Sabi dyan, Hindus worldwide number 600 million and counting. Yung mga Hindus daw po, sila ay 600 million naman. At dumadagdag pa. Sabi dyan, they all need Jesus, but they are not interested. Bakit kaya? Kailangan nila ng Diyos eh. Pero bakit kaya hindi sila interesado? Ano? Why? Ayan na, sabi dyan. Because people aren't interested. Ayun, sabi, bakit daw? Kasi yung tao daw, hindi interesado doon sa ano yung estado ng lugar. Doon sila kung ang sasabihin daw natin doon sa mga tao is about ano yung meron sa kingdom, magkakaroon daw sila ng interest. Magkakaroon daw sila ng excitement about the country at sa benefits ng kingdom na yun. Diba? Kasi sa panahon ngayon talaga, ang mga tao, matalino naman talaga sila at sinasabi nilang kilala na nila. Pero hindi nila alam yung buhay, kakahinat na nila after life. Ano po? Ayan. Sunod po, sabi dyan, then when they ask how to get in, tell them about Jesus. So, una daw po talagang ginagawa, we extend or we share about the kingdom. Una daw po talaga iyon. Ano ba yung benefits mo niya para maka-enter sa kingdom? Ano yung makukuha niya? Ano yung meron doon? Ano yung mapapala niya doon? Dapat pala sinishare natin iyon. Tsaka tayo tatalon kung sino ba yung magiging daan para doon. Tell them that the king is the doorway into the country. Ayan po, nababasa natin dyan. Then, they will be interested in the king. May process pala talaga. Hindi pala tayo, ito madali, let's go. Hindi pala. May process talaga. Na dapat, ito muna, para makatch up mo yung attention, para magkaroon ng interest. Ano nga bang meron dyan? Ano? Yan. Tuloy po tayo. Medyo binibilisan ko po.
Sabi dyan, the secret, ito daw po ang sekreto, to attracting visitors or investors or new citizens is to promise them the lifestyle, the benefits, and the environment of the country. Ito daw po pala yung secret ng mga Bahamas. Ano po? Yung magandang pamumuhay, yung benefits, doon sa kukunin nila halimbawang offers, the environment of the country. Ganon din po sa atin. When we share the kingdom of God, we attract them. Ano ba yung magiging buhay mo doon? Diba? Paano may share yon? Ano magiging buhay mo doon? Payapa doon. Ang gagawin mo lang doon, mag-worship ka lang doon. Lahat, nilapat na ng Lord para sa iyo. Saan ka pa? Diba? Ganon ka mag-a-advertise. Benefits. Ano ang benefits mo pag naging aware ka sa kingdom? Makakasama ko ang Diyos. Maganda yung lugar. Meron akong sariling lugar doon. Even daw yung environment ng country, yung environment ng kingdom, may peace. Yung mga tao ngayon nakatuon lang doon sa life today. But, hindi nila iniisip yung life after death. Tama ba? Life after death. Na, doon nagsisimula yung judgment. Na hindi pagkamatay mo, rest agad. Hindi ganun. Meron tayong kakaharapin. Lahat tayo daraan doon. Ano po? So sabi dyan, this is why people are not coming to God. We keep trying to sell them on the leader. Nung binabasa ko po to, ang dami pong nagiging sa isip ko. Sabi ko, oo nga, Tapos, ang galing. Tapos, I pray, nasa isang pahina po tayo na nagkakaunawaan po tayo. I pray na nasa isang page po tayo na magkakasama. Ano po? Sabi dyan, bakit daw po yung mga tao hindi pumupunta sa Diyos? Kasi daw po tayo, ang palagi na lang po nating inilalapat, ganito siya. Halimbawa na lang, sumama ka, andito si andito si pastor, andito si pastor, andito si pastor. So, yung mga tao ang nakatingin na doon. Or, hindi nagiging interesado kasi tao lang din naman yun. Diba? Sabi dyan, Jesus never preached himself to the multitudes. Na-rebuke din po ako dyan. Kasi totoo, si Jesus never niyang sinare yung sarili niya. Doon hindi naman po tayo, kasi tayo ang sinashare naman po natin examples. Ano po? Pero sinasabi dyan, He never preached himself to the multitudes. He preached the kingdom of heaven. Instead na kung ano-anong sabihin niya, pinreach niya yung ano ba yung meron sa heaven. Ganito kaganda. Sumunod ka lang. Ganito yung magiging buhay mo. Sumunod ka lang. He taught the kingdom of heaven. He preached and he taught. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Sabi dyan, he used every example and word picture. He could show the people what the kingdom is like. So si Jesus daw po, nung panahon niya, ang pinapakita niya is, naglagi siyang totoo yan kasi naalala ko, kaya pala ganun si Jesus mag-share, na talagang inaano niya yung example, nagbibigay siya ng example, ganito yung magiging buhay mo doon. Ganito yung parang kasalan, na sobrang sagana, nag-overflow lahat, hindi ka mag-aalala, kasi nandun na lahat. Ano po? So sabi dyan, on one occasion, he compared the kingdom of heaven on a wedding feast. A king gave for his son. So ito po yun, isa po sa kino-compare ni Jesus is yung occasion about wedding. Ikinokumpara niya na ganun daw po pala sa heaven. Ganun kaganda. Bakit? Para ma-attract niya yung tao. Yung tao, kung ano yung nakaka-attract sa mata niya, pupuntahan niya. Ganda dun. Tayo dun. Ang ganda sa Boracay, punta tayo dun. Diba? Pag gina-attract ka ng mata mo, pupuntahan mo eh. Ganun din dito. Kaya si Jesus, naglalapat siya ng example para yung tao, makuha niya yung atensyon. Oo nga, ang ganda. Ang ganda pag sumunod ako sa Lord. Diba?
Ganda nga nun. Tuloy po tayo. Ayan, sabi dyan, try to imagine what a feast like that would be like landscape grounds, full, beautiful trees, gold carpets. Imagine daw po yung feast, yung fiesta, sa Tagalog na lang, feast ng Lord na ganyan, na ang ganda ng kapaligiran. Imagine a wedding. Imagine kung ikaw hindi ka pa kinakasal, imagine a wedding na sobrang ganda. Diba? Sabi dyan, meron daw fresh meat. Wow, fresh meat. Wow! If that's what the kingdom heaven is like, kung ganun daw yung itsura ng heaven, good morning po. Sabi dyan, don't you want to go there? Kung si Jesus daw, inilalapat yung kagandahan ng heaven o kagandahan ng kingdom sa'yo, halimbawa na lang ngayon, ayan, sige po, ikaw ba ay hindi ka sasama? Di ba sasama ka? Pag nalaman mo, ganito pala kaganda yung kingdom. Ganito pala yung kagandahan ng buhay. After ng buhay ko dito, pag natutunan kong sumunod sa kalooban ng Lord sa akin. Ano po? Sabi dyan, that's selling the country. Ibig sabihin po, tayo, as we share the word, sinishare din po natin pala dapat yung kingdom. Ano ba ang meron sa kalangitan? Kalangitan no? Ano ba ang meron sa heaven na kasama ang Diyos? Ano po? Clarification lang po ulit, hindi pong masamang i-share natin si Jesus kasi po talaga siya ang ating best example. Pero sa process na i-share mo muna yung kingdom, next is, sasabihin mo na siya yung magiging daan mo sa kingdom. Ano po? Ganun po yung magiging process. Mahalagang alam po natin iyon kasi pag hindi po natin alam yung process, maliligaw po tayo. Maaaring yung magiging direction po natin is magiging ganon, dito, gaganyan ka, ganon. So kung tayo po, ako po, nung binabasa ko po ito, hindi naman po talaga ako ganun ka-aware doon sa kingdom talaga na, oo, meron kang, pero napalawak. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng heart na, Lord, gusto ko pong mas matutunan pa yung gusto niyo pong malaman namin sa panahon na ito. Kasi hindi po natin nasasabi yung buhay, di ba? Na pwedeng magkakasama tayo ngayon, pwedeng bukas hindi na. May mindset po ba tayong ganun? Na maaaring yung katabi mo ngayon, bukas hindi mo nakatabi. Hindi ko pa kayo tinatakot. Pero, awareness. Paano yung bukas? Ano po? Hindi ko pa kayo pinag-worry, pero, mahalaga po yung ngayon. Sabi po dyan, Jesus Christ is not the kingdom. Again, listen. Jesus Christ is not the kingdom. Ibig sabihin po, hindi raw po si Jesus yung kingdom. He is the king. Magkaroon po tayo ng ng mind na maayos, na nagkakaunawaan po tayo. Ano po, nakakasunod po ba tayo? Amen. Praise God. Ang ganda po ng tinuturo ng Lord dito. Even po nung binabasa ko to, sobrang namamangha po ako. Sabi po dyan, He is also the door into the kingdom. Ito po yung tinuturo sa atin ng Lord kanina. Yung, i-share mo muna yung kingdom, tsaka may i-share na, alam mo ba, yung pwede mo maging daan para makapunta ka sa kingdom? Alam mo ba? Siyempre yung tao, oo, paano ba? Paano ba yung makakadaan dyan sa lugar na yan na na hindi ako mahihirapan? Doon na papasok si Jesus. Ano po, ang ganda ng process. I pray, magkaroon po tayo ng heart. Paano po makaalin sa process na yun? Sabi po dyan, anyone who wishes to enter the kingdom of heaven must go in through the door, which is Jesus. So as we share the kingdom, the next, you share the door. He is the door. Alam mo ba yun, kapatid? Diba, ayun ka, nandun ka na. He is the door. That's why, kailangan mo siya. Pero una niya dapat malaman yung kingdom. Kasi doon siya mapapabilang. Even us. Kailangan aware ka sa kingdom.
Kasi kung hindi ka aware sa kingdom, hindi mo alam kung saan ka mapapabilang afterlife. Saan ka ba? Saan ba tayo? Saan ba tayo pabilang? Kabilang. Ano po? Ayun, unting bibilisan ko po. Sabi dyan, but you don't draw people to your country by talking about the port entry. You draw them by selling them on what lies beyond the port. Ayan. So, kagaya rin po ng kanina, yung sinasabi na pag yung tao, i-encourage mo na sumama sa'yo o pumunta sa lugar mo, ang isi-share mo talaga yung maganda. Yung benefits. Ano ba yung meron sa kingdom? I-share mo yun. Kasi pag di mo share yun, hindi mo may encourage yung tao. Halimbawa, mayaman na yung tao, hindi mo may encourage yun. Nasabihin mo ng, wala ka sa process. Tapos tumalong ka agad na si Jesus Christ lang lahat ng yan. Hindi siya magiging aware na hindi niya kailangang magpakayaman sa mundo. Kasi doon, mayaman na siya. Ano po? Ang ganda po nun. Sabi po dyan, check ko lang po yun. People, kinapipaste ko, really are not looking for Jesus. Yung mga tao daw, po talaga, even tayo, hindi pa tayo nakakakilala, hindi naman po talaga natin hinahanap si Jesus. We keep telling them they are, but they are not. Sinasabi at sinasabi mo, pero sa totoong buhay, hindi mo naman pala talaga hinahanap. Or hindi mo naman talaga natin hinahanap. Bakit? We are looking for things. Ang hinahanap natin, yung mapapakinabangan natin. Magbe-benefit ba ako dyan pag sumama ako dyan? Yayaman ba ako pag sumama ako sa'yo? Diba? Sino yun? Sasama ako doon. Diba? Sabi dyan, they are looking for a good life. Totoo, ang tao, hindi sa'yo sasama pag alam niyang wala siyang mapapala sa'yo. Ganyan ang mindset ng tao. Ganun kasi talaga siguro pag hindi ka aware. Pag hindi ka aware sa kingdom, even sa church, bakit ka nag-church? Ito lang po hindi ko po kayo papasagutin, pero bakit po tayo nag-church? Dahil ba kila pastor? O dahil aware ka sa kingdom na afterlife, sa kingdom ka mapupunta? Kasi kung aware po tayo sa kingdom, yung Sabbath day, hindi po natin imimiss Isang malaking butas ng kaaway yon na nakuto ka, pumunta ka, hindi ka pumunta pala. Bakit? Na-miss mo. Yung kahalagahan po ng kingdom, dapat aware po tayo. Kasi tayo po yung magbe-benefit doon. Even po yung words na naririnig po natin kila pastor, pag pinreach po yun nila pastor, even us, pinreach namin po sa inyo yun ang word ng Lord, tapos hindi niyo po in-apply yun, hindi na po namin problema yun. Kasi po word po ng Lord yun. Sa inyo na, hindi na po, sa atin na po ang may problema nun. Pag tayo po mismo nakarinig, tapos nakatingin lang po tayo sa tao, tayo po yung magpe-fail doon. Tayo lang po palagi yung magpe-fail at hindi po yung tao. Kaya halimbawa, pag yung tao sinabihan ka na, mali yan sis tapos nagalit ka dun sa tao, tapos makikita mo yung naging buhay mo, doon ka mapapaisip na totoo nga. Kailangan meron tayong heart na willing tayo palaging magpaturo po sa Lord, even sa mga kapatid natin na alam naman nating pinadala ng Lord sa atin. Ano po? Sabi po dyan, but open their eyes to the reality of the kingdom and their focus will change. Pero daw po, pag yung mga tao na open yung eyes sa realidad, na ano po, na mahalaga yung kingdom, magbabago yung focus niyan. Tayo po ngayon, I believe, meron pong magbabago sa atin. Ako po, habang binabasa ko po ito, nagbabago bigla yung perspective ko na oo nga, ganun kahalaga yung kingdom. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Bakit? Kasi kung hindi ako magiging aware doon, paano ko i-share sa pamilya ko? Paano kami magkasama-sama sa kingdom? Diba? Isipin mo yon. Luluha ka nun sa inyo. Bakit? Selfish ka. Di mo sinishare. Mag-isa
mag-isa ka lang sa kingdom, tapos asan yung pamilya mo? Diba? Naiisip po ba natin yun? Ako, naiisip ko yun, mga kapatid. We share the kingdom. And the next, the way. Sino ba yung way? Paano tayo makakapunta sa kingdom? Ano po? Sabi po dyan, excuse po, once a person understands what the kingdom is, the riches, pag yung tao daw po, nalaman yung kahalagahan ng kingdom, yung kayamanan, even the benefits, and joys it affords, she will do or he will do anything about it to get it. Totoo po yan. Pag tayo naging aware po tayo sa kingdom, isipin mo nga lang na makakasama ko si Jesus soon. Kung yung heart po natin gano'n na, tatalon po tayo dun sa buhay na dapat ganito, ganito, ganyan. Doon hindi naman po perfect ang tao. Ang tao po kasi minsan natatakot mag-go kasi ang iniisip niya, perfection agad. Na kinabukasan, perfect na ako agad. Kung hindi po tayo dadaan sa process ng pagbabago, unti-untiin mo yan, alis-alisin mo yan, hindi yan mawawala. Kasi inaalaw mo palagi. So, walang progress. Nasa process ka lang. Natutunan ko yon. Yes, nasa process tayo, pero hanggang kailan tayo nasa process? Hindi tayo umaangat. Kailangan meron tayong growth, hindi lang physical, kundi spiritual din. Grow. Hindi ka lang dapat nag-grow. Physical, dapat spiritual din. Paturo po tayo sa Lord. Ang Lord lang po makakaturo sa atin yan. Why is it that more and more Muslim are converting to Christ even though they know it? Bakit daw po yung mga Muslim, ang dami, napapakonvert kay Christ kahit na alam nilang buhay nila kapalit? Nakalagay po dyan. Kasi na-discover nila yung kingdom of heaven at na-realize nila na walang kahit anong price na pwede nilang ibigay para maka-enter doon. Wala kang kahit na anong ibabayad para maka-enter doon. Totoo. Di ka maglalabas ng 1,000,000. Magta-tides ka lang. Baka pamamis nyo baka di kayo mag-tides sabihin nyo, mag-tides ka syempre sa Lord Juni. So, ganun po. Yung mga Muslim na iyon. Alam ko lang po. The priority of God for human. Ayan, bibilisan ko lang po ng konti. So, according daw po kay Jesus, yung most important priority daw po ng tao sa mundo is dapat Kingdom of Heaven. Again, Kingdom of Heaven. The Kingdom of Heaven is the most important thing on earth. Dapat po, aware po tayo dyan. Tayo po, kasi even us, kailangan aware po kami dyan. It is the treasure, the pearl, the yeast, the light, and the salt of the earth. Dapat po, aware tayo dyan. Dahil, ayun po yung treasure natin na dapat pinangahawakan natin. Sabi dyan, the kingdom is everything. If you know the kingdom, you have everything. If you know, we must know. We should know about the kingdom. Sabi dyan, Jesus said that that's the way we are supposed to be about the kingdom. We are supposed to pursue it. Kailangan pala pinupursue natin. Hindi lang pala tao ang pinupursue. Dapat kingdom din ng Lord. Kasi bakit mas magbe-benefit pala tayo din? Hindi lang love life, hindi sa mga kumare-kumare natin o sa mga friendship natin. Minsan we pursue someone para lang kasi we need attention. Pero I pray, mas magkaroon po tayo ng seeking. Paano ba natin malalaman pa yung kingdom? Ano po? Sabi dyan, if we are willing to take such chances for earthly treasure that will eventually pass away, how much more willing should be? So sabi po dito, kung willing daw po tayong mag-take ng chances sa mga makamundong bagay, paano pa daw po doon sa bagay na alam nating magbe-benefit tayo sa kingdom of God? Isipin po nating maigi. Makinig ang may pandinig. Be wise.
Lalo na po sa mga panahon na ito. Pare-pareha po tayong tinuturuan ng Lord how to be wise doon sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay, sa ating mga inuuna. Ang Lord po ay talagang binibigyan tayo ngayon ng pagpapaalala na lang. Kasi I believe, aware po kayo kung ano yung time ng Lord sa inyo. Namimiss lang po natin minsan. Ayun. Sabi po dyan, likewise, the kingdom of heaven is like a precious pearl. Ang ganda po nun, di ba? Precious pearl. So, sabi dyan, that's how precious the kingdom. It is worth any price. Kung magkakaroon po tayo ng change mind, change perspective, how important yung kingdom sa buhay natin. Malalagay mo sa heart mo, it is worth it. Yung pagod ko sa ministry, worth it. Yung pag-church ko kahit Sunday lang, worth it. Bakit? Nagbe-benefit ka for the kingdom. Hindi ka nagsasayang ng oras dito, kapatid. Hindi ka nandito lang para umupo lang. Andito po tayo para mag-go and make. Share the kingdom. Share Jesus Christ. Ano po? Share na siya po ang way. When we have the kingdom, that is enough. Ang ganda po niya. Nagkaroon po ako ng peace dyan eh. Nang binasa ko. Kasi daw po, when we have the kingdom, that is enough. Magkakaroon ka ng kakontentuhan sa puso, sa isip, at sa kahit ano pa man. Everything in the kingdom, we don't need anything else. Ano naman po ito? Siguro in spirit tayo magtitingin. Kasi po, I believe, ang una pong binabago ng Lord is spirit. At magmamanifest po yun physical. Paano po tayo mag-move, mag-iisip, magdidesisyon, mamumuhay. Ayan. Malapit na po ako. Ayun, malapit na po ako. Bigyan po ako ng time. Sayang po. So sabi po dyan, Jesus' only priority on earth was the kingdom of heaven. He taught us that the kingdom should be our highest priority also. Even in our prayers. Even daw po pala in our prayers, dapat po, nakalapat din doon yung kingdom. Lord, we seek for your kingdom. Lord, gusto ko pong maranasan yung kingdom nyo. Dapat po pala, meron tayong ganun sa prayer. Na-rebuke din po ako nun kasi minimal po yung kingdom sa prayer ko. Sabi po dyan, this then is how you should pray. Our Father, ayan po sa Matthew po yan, in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ganyan daw po pala dapat yung prayer natin. Hindi po ayan baka po mamaya ayan po araw-arawin nyo. Pero the way you pray na isinisingit mo yung kingdom doon, inuuna mo yung kingdom doon, magbe-benefit ka doon, kapatid. Ano po? Next. Sabi dyan, kung mananatis daw po natin, si Jesus sinabi niya na this is how we should pray. We should pray for God's kingdom to come on earth. Dapat pala pinagpipray natin talaga ito. So ngayon, magkakaroon na tayo ng mas matinding conviction to pray na yung kingdom ng Lord maranasan sa mundo na meron tayo ngayon. Para hindi tayo nababalutan ng kung ano-anong pangyayari. We pray, Lord, your kingdom come, your will be done on earth. Kung nasa naman po ako ngayon, kalooban niyo po yung mangyari. Sabi po dyan, we should pray for His will to be done. He never says that we should pray for Him to come. Yet, that is just what the church has prayed for centuries. So, pag-pray po natin yung kingdom, isama po natin sa prayer yung kingdom. Natapos na po ako. Ito. Sabi po dyan, the focus of our prayers should be that the kingdom of heaven should come. Ano po? Nakakasunod po tayo? Yung prayer focus daw po pala natin is dapat the kingdom of heaven should come. Should come. Ano po? That the influence of heaven's government should permit the nations and culture of the earth like kiss and dough. Ano po? So, maganda po ito. Yung prayer po natin is kingdom, yung kingdom ng heaven, mapunta sa kingdom natin. Mag-reflect po iyon, I believe, sa government, sa lahat ng aspeto na meron po tayo sa mundo. Kung matututunan po natin sama-sama ipanalangin ito. Ano po? Magkaroon po tayo ng heart sa ganun. Nang ganun. Tala. Sabi po dyan, ayan. Sabi po dyan, religion postpones the kingdom to a future experience, which is why you don't hear much about the kingdom in religion.
So, sa religion daw po talaga, kung religion-based, hindi po talaga sila ganun, o pinupospon po nila yung about kingdom. Kasi daw po, for a future experience naman iyon. So tayo, bless ka. Bakit? Aware ka na ngayon, mahalaga yung kingdom matutunan. Hindi siya pag namatay ka na. Hindi siya yon. Dapat ngayon, aware ka pa lang. Para pag namatay ka na, alam mo na kung saan ka pupunta. Or hindi ka nakatakot kasi alam mo na kung saan ka pupunta. Sabi Dan, you cannot appropriate what you postpone. If you say the kingdom is later, you can never experience it now. So we declare kingdom is now. Kingdom is within us. Kasi daw kung sasabihin natin na kingdom is later, maaaring hindi mo siya naranasan ngayon, kaya mo sinasabi na mamaya na lang. Ano po? However, God's desire is for you to enter and experience the kingdom. So, dinadesire po ng Lord na maranasan po talaga natin siya. Hindi lamang po yung mga pastor, I believe, ang word po na ito ay para sa atin. Ang pag-aaral po na ito ay hindi pag-aaral lamang, kundi kailangan natin sa pamumuhay po natin sa pang-araw-araw. Ayun. Ayun. Parang, ayun. Dito na lang po siguro ako. Sayang po kung madaliin ko. Meron po ba kayong tanong about the kingdom? Paano po makaka-enter? Kanina po, yung mga sabi ko, ang galing nun. So, parang na-change yung evangelism. Yung kung paano ka mag-evangelize. Like, sa tingin mo ba? Saan ka mapupunta? Hindi na yung kalkila lang ba si Jesus? Magbabago lang. Magbabago lang. Pero hindi pa si Jesus. Pero yung the way, na kingdom muna. Meron po ba kayong tanong? Wala naman po. Hindi naman po ako mabilis. Malinaw naman po. I pray po na nasa isang pahina po tayo. Ano po? At next week tayo po ay sama-samang lilipat sa ikalawang pahina. Wala po ba kayong tanong? Magpa-pray po tayo. Sige po, let's pray. Hallelujah. Abba Father, salamat po. Salamat po sa word na I believe kailangan po namin mas matutunan sa mga panahon po na ito. Dalangin po namin, Lord, your kingdom come. Your will be done sa bawat buhay po na meron po kami, bawat pamumuhay po na meron kami. Hindi po namin nahayaan na yung word niyo po sa amin today ay manakaw ng kaaway, kundi Lord, mas magsisik po kami. Ano po bang meron sa kingdom niyo? Ano po ba yung gusto niyo po na lakaran po namin for your kingdom? And Lord, give us more conviction na manatili kung saan niyo po kami gustong manatili, Panginoon. Salamat po sa word niyo, Lord. Salamat po dahil yung pag-ibig niyo po, even wala pong word na I love you doon, pero your love, Lord, overflows na patuloy niyo po kaming pinaalalahanan na dapat po yung daan namin dito. Dapat po yung pamumuhay namin dito. And I believe lahat po ng iyon is definition ng love niyo po sa amin. Salamat po. We honor you, Abba Father, we honor you, Jesus Christ, we honor you, Holy Spirit. Salamat po sa pagsama po sa amin. Patuloy niyo po kaming turuan, samahan, Lord. Patuloy niyo po kami, Lord, na bigyan ng new revelations na makakapagpabago po sa buhay po na meron po kami ngayon. Salamat po, we honor you and we glorify you in Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord.